sugod magabasa ko diri sa Hebrehanon 4:12. By the way, kung gikinahanglan na to ang paggamit sa rebound technique, gamiton na to ang rebound technique sa makadyot bago kita mag-adto sa basa sa Hebrews 4:12. Magagahintag pila ka segundo. Okay, the word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing as far as the division of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Then study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Mag-aambot ta. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhiyon, kami mag-dool na sabi sa imong balaan yung presensya, mag-paubos kami diya sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi, na maulamang ang pag-simba kanimo sa Espiritu sa kamatuoran, hinagi sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa pagpakig-fellowship, kauban nimo, nga diyan nagkinabuhi kami, nga diyan uyon diya sa imong kabubuton, limpyo diya sa imong atubangan, o nga ang among mga agi, Father God, mahimo kini siyang bililhon o madawat sa mga tubangan. Pabalik kami karon ang mga kaanakan nimo nga din positibo sa pagtuon sa imong pulong. Kabangi sila. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Kung salamat sa imong alagad, yes, limitado lamang akong kaalam. Ako lamang itudyan ang akong kaugalingon nga kanimo. Salamat sa guidance and teaching ministry of God the Holy Spirit. Salamat sa imong paggamit kanako nga mouthpiece alang sa pagpaligon sa lawas ni Kristo. Kini akong ginatugyan ang tanan, ginapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Okay, maayong gabi, pag-usab ka na itong tanan. Maayong gabi, Pas. Yeah, maayong gabi, Pastor Jong. Okay, nanatakaroon din sa liberty and spiritual death. But liberty and spiritual growth, no? Death, no? Growth. Kadali mo. Kadali nag-roll. Kadali, okay. Nasabtan ako. Okay, atong i-review sa makadyot ang last na itong naton ang kaganina, buntag, sa the barrier problems and then the work of Christ on the cross. The work of Christ, no? The solutions. Ang sala, atong nakita, babag kini siya nga to sa Diyos. Dili kita makato sa Diyos at ang gisulbad kini ni Kristo Jesus, pinagi sa iyang redemption work o sa iyang unlimited atonement. Dili na nga ito pagbasahang kining mga bersikulo kaya ito naman kining na pick up ko ganina. And then ang penalty of sin, ang bayad sa sala, nasulbad usab kini siya pinagi sa expiation. Nagpasabot ang bayad sa sala, gibayaran pag kini ni Jesus Christ, pinagi sa iyang kamatayon sa cross. Ang physical birth, nasulbad usab kini siya, pinagi sa regeneration, kaning natao kita pag-usab. And then ang relative righteousness,
kita di man kita hingpit relative man lang ato nasulbad kini siya sa dihang gi-impute kanato ang 100% nga righteousness o na-justify kita. We are justified. And then character of God. Dili na to kaya ang character of God kay 100% din siya righteous, 100% siya matarong. Apan ang God the Father nag-propitiate pinagi sa buhat ni Jesus Christ, natagbaw siya sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Ug busa ang usa ka tawo nga motuo kang Kristo Jesus nga Ginoong manluluwas is propitiated na in the sight of God. So ang God the Father natagbaw sa buhat ni Jesus Christ sa cross. Buhat isabot enough ng buhat ni Jesus Christ para nga ang usa ka tawo mahimo siya nga makapasar sa standard sa Dios. And then in Adam, position in Adam, yes, sa diha nga napagta kang Adam, kitang tanan nga matay, kitang tanan walay paglaom. Apan sa dahil nito, kita kang Kristo Jesus sa iyang buhat sa cross, ibalhin tagikan kay Adam, ug nanatakaroon kay Christ, we are in Christ, no? Muna nga itong position in Christ. So karon diri na ta sa liberty and spiritual growth. After salvation, our decisions are not over. Na wala nagpasabot nga kay naluwas na ta nga human na tanan ang atong desisyon. Yes, para sa kaluwasan, okay na, no? Naluwas naman ta. Pero aduna pa tay mga daghang nga mga decision atong pagabuhaton isip mga Kristohanon. So mo nang gihisguton diri, after salvation, our decisions are not over. The Christian life is a series of decisions. Sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, nagsunod nini ang sunod-sunod pa nga mga decisions sa atong kinabuhi. Sa atong pagsunod diha sa Dios. As believers, we can utilize our freedom in positive or negative ways. So, isip mga magtotoo kita, pwede natong gamiton ang atong kagawasan, pwede tang mag-positive, pwede po tang mag-negative. Bisang Kristohano na ta. Now, positive volition toward biblical truth is a good decision. So, kung positibo ta, toward biblical truth, mo na siya maayong nga desisyon, which results in spiritual growth through consistently hearing, learning, and applying Bible doctrine to our lives. Kana kung positibo ta, magatubo ta diha. Pero kung negative volition toward biblical truth is a bad decision. Kung negatibo ta, usa ka na siya ka bad nga decision, which results in consistent carnality. Anong panahon na, bisag magtotoo na ta, magpabilin ta, carnal paghihapon ta. Control of the soul by the sin nature and reversionism, the destructions of the Christian life. So, mo ni ang kahimtang sa usa ka bisan tinog nagtuo na ta, naluwas na ta, pero tungod kay negatibo ta, ang resulta mo nga magpabilin kitang carnal, control ta sa atong soul by the sin nature, o reversionism. Pwede ta nga manipag sa reversionism pagdalos-os or backslider, no? And then the destructions of the Christian life. Now today, millions of Christians are indifferent or negative to the Word of God. So, kung maghisgot ta o mga Kristohanon sa atong panahon karon, daghan kay mga Kristohanon nga atong nakita nga negatibo gyud sa pagtuon sa pulong sa Dios. They never understand or operate on divine viewpoint. Panagsara, no? Panagsara ay nag-operate sa divine viewpoint, kasagaran gyud wala. Nagkinabuhi gyud sila sa human viewpoint. The ability to think and make decisions from a solid foundation of Bible doctrine. So these believers consider only human viewpoint. So kini mga magtutuha, nag-agad lamang sila sa tawhanon ng mga panglantaw.
and are susceptible to numerous false doctrines and heresies. So, posible diri sila mapasa sa false doctrines o kining mga istorya-istorya lang, mga heresies, no? Although they have avoided the penalty of sin through faith in Christ, little of their lives is spent filled with the Holy Spirit for learning Bible doctrine. So, magpabilin silang immature Christians, babes in Christ. Sa 1 Corinthians 3:1, no? Magpabilin sila, they remain immature Christians, babes in Christ. On the other hand, the most miserable people in the world are Christians who choose to neglect doctrine and do not grow spiritually. So, kung kita magpabilin nga negatibo sa pagtuon sa pulong sa Diyos, at kita ang pinaka-miserable nga tao sa tibuok ng kalibutan. Samantala, kung kita magiging positibo sa pagtuon sa pulong sa Diyos, kita usab ang pinaka-happiest and most stable people sa kalibutan. So, atong nasabtan kini siya, also Christians, those who make the positive decision to abide in my word, sa John 8:31, and they consistently desire to know the truth. So, kung consistent ta, interesado ta, nagapaningkamot ta, nga makakatuon sa kamaturan, na magiging malipayon ta nga Kristohanon. Pero kung sa tuwa, ginatake for granted lang na ito ang pulong sa Diyos, o walay katinuran sa atong kinabuhi ang desire sa pagtuon sa pulong sa Diyos, mahitabo, kita po ang pinakamiserable nga tao, pinakamiserable nga Kristohanon sa tibok ng kalibutan. Kung busa diri sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. So, ang kamaturan yun ang magkapalingkawas na sa kagawasan. So, this verse is boldly emblazoned on the most prominent building of the University of Texas at Austin. The tower, however, John 8:32, ginagamit nila niya, no? Does not allude to academic achievements or philosophical knowledge. These pursuits, although admirable, do not truly liberate. Truth is a reference to the perfect standards of the Word of God. Jesus identifies truth as the Bible doctrine connected with this truth of the divine plan, the source of the divine viewpoint for the believer in time. Knowledge of Bible doctrine and the filling of the Holy Spirit increasingly liberate the believer from the control of the sin nature and consistently expand his spiritual freedom to serve the Lord. So Christ has set us free so that we may utilize our freedom to advance to spiritual maturity and to glorify Him. Mga ginanong, himo kita ni Kristo Jesus nga gawas no na gikan sa pagkaulipon sa merkado sa sala aron nga magamit na to ang atong kagawasan alang sa pag advance na to sa espiritual nga pagkahantong. And by that, kita makahimaya ni Kristo Jesus. It was for freedom that Christ set us free from the slave market of sin. Therefore, believer, keep standing firm. That means keep spiritual. So keep standing firm. That means growth through Bible doctrine. And do not be subject again to a yoke of slavery. That means the bondage of sin, nature, incarnality, and perversionism. Ano sa Galatians 5:1. Now, diri kita karon sa Appendix A. Doctrine of Redemption na kita. Sa etymology sa redemption, usa kini siya ka compound Greek word. Compound Greek word nga anti-lutron, no?
antelotron, meaning the substitution of money for a slave. So, muning antelotron, no? Bayaran kag kwarta para sa usa ka ulipon nga binilanggo for a slave or a prisoner. Hence, payment for the slave or prisoner in order to set free. So, gitranslate po ni siyang redemption of ransom. Gitubos. Now, doon ay mga cognate words nini sa mapananglitan sa loctrotis, loctrosis, loctroo, agoratso, o exagoratso. Ang loctrotis, gikuha sa word nga redeemer o deliverer. Ang loctrosis, gikuha sa redemption or deliverance. Ang loctroo, to release for a ransom or to redeem. And then ang agoratso, to redeem, to buy, palit. And then ang exagoratso, to redeem, to purchase from the slave market or to set free. Maning exagoratso. Ipalit kita gikan sa kaulipnan sa merkado sa sala. Ug busa nahimo kita nga gawas nun. So, 5, loctrotis, loctrosis, loctroo, agoratso, and then exagoratso. Maning 5 ka mga Greek word, no? Cognate word sa Griego. Now, dinhi kita karon sa definition. The saving work of Jesus Christ on the cross, whereby every human being is purchased from the slave market of sin. Now, na word diri nga every human being. So, nakusabot tanan. Kita sa 1 Peter 1:18-19. So, Christ paid the price of redemption through his substitutionary spiritual death. He himself bore our sins in his body on the cross. The 1 Peter 2:24a. So redemption is realized when a person expresses faith alone in Christ alone. Muli na itong explanation din, no? So redemption is realized when a person expresses faith alone in Christ alone. Now, number 3. Jesus Christ is the only qualified Redeemer. Hebrews 1:3. Walay laing Redeemer na to. Siya lang ang qualified. Kaya siya lang ang walay sala. Siya lang ang hingpit. So, by the virgin birth, atong nakita sa Matthew 1:23 o bisa man sa 1 Timothy 3:16. Wala siya na contaminate po sa gitawag na to binhi sa lalaki. Hindi lang niya binhi sa balang espiritu. So by the impeccability of his humanity, ang katong gitawag na to, ang pagpabili niya nga walay sala bisan man sa iyang humanity. So, wala gid siya nakasala sa iyang humanity. Busa ang iyang gitawag na to iyang spiritual death is gitawag na to substitutionary. Dili real spiritual death ang angkon ni Jesus Christ, kaya wa man siya makasala. So, gitawag kini sa impeccability of his humanity. Pwede siyang makasala, pwede siyang pintalon sa sala sa humanity, apan wala gid siya makasala ug wa siya makabuhat og sala. Busa gitawag sa impeccability of his humanity. So Jesus Christ exhibited positive volition during the incarnation. The redemptive work of Christ on the cross was an act of his free will, of his own free will. Kumone, ihagining ang pagtubos ni Jesus Christ dito sa cross, usa kini niya ka desisyon sa Luke 22:42 o bisan man sa John 10:18, no? So Christ was obedient to the Father's plan sa Romans 5:19 at sa Philippians 2:8.
Animal blood was the means of teaching the doctrine of redemption in the Old Testament. So, nakibalo kita nga doon naging sila mga sacrifices sa animal blood. Bisa man ignorante o bisa man inosente ang usa ka hayop, ila kining ginahalad. So, animal blood was the means of teaching by the doctrine of the redemption in the Old Testament. Nagbuhat sila niya na gitawag ka sa shadow Christology, na pointing ka na siya sa gibuhat ng Jesus Christ dito sa cross. So, mo ka na makita sa Exodus 12:7, sila ay animal blood sacrifice. Exodus 12 to 13, and then Hebrews 9:22. The blood of Christ is the ransom money or purchase price of redemption. So, munang blood of Christ is the ransom money or price or purchase price of redemption. So, Ephesians 1:7, ibig sabihin sa Colossians 1:14. It is the coin of the realm by which the purchase was made. B, it depicts by representative analogy the saving work of Christ on the cross. Ang katong gitawag na tog blood sacrifice, usa siya kahulagway, no? O representative siya, no? Sa analogy siya sa saving work of Christ on the cross. So his spiritual death in which he was judged for our sins. So pag maghisgot spiritual death, maghisgot may tungod sa substitutionary, no? Dili siya nakasala, apan siya ang substitution sa tanan nga nakasala, nga di espirituhan ng patay. Kumuna sa 2 Corinthians 5:21, kung bisa man sa 1 Peter 2:24. The soul of the believer is redeemed in salvation. Kumuna sa Job 19:25-26. And then condemnation by the Mosaic law is resolved by redemption. Galatians 3:10, Galatians 3:13. So, wala na ning condemnation by the Mosaic law. Naman nato itong atong gitunan ganina, ang pagkaulipon, naulipon sila sa balaod ni Moses, naulipon sila sa pagkaulipon sa Egypt for 400 years, naulipon sila sa Babylonian Empire, tulod sa pipila ka mga katuigan, and then naulipon po sila sa Roma, pero usapod naulipon po sila sa balaod. Apil na niya na ang pagkaulipon nila sa adlaw nga Sabado. Grabe, wala din sila pagkabuhaton sa adlaw nga Sabado. So, results of redemption. Kung sa may resulta sa dihang nakakaplag sila sa pagtubos. Una, forgiveness of sins. Okay, Isaiah 44:22, Ephesians 1:7, Colossians 1:14, Hebrews 9:12-15. Ang forgiveness, may resulta nga to kanila, no? Ang usa ka tawo nga natubos na, pero mituo siya kay Jesus Christ, yes, ang forgiveness ni epekto. And then, results of redemption also, basis for justification. Romans 3:24, ikaw gimatarong na, mo nang justified ka na. Ang Christ's righteousness gi-impute nga kasi mo ha. Pag busa in the sight of God, you are justified, 100% righteous in gatag sa imo. So, hingpit ka na, himo kang hingpit sa tubangan sa Dios. Dili pinagi sa imong buhat, kundi pinagi sa buhat sa Dios. And then this is for sanctification. Yes, na-sanctified ta. We are set apart. Ang Diyos, adunay purpose atong kinabuhi. Ug busa, ang atong kinabuhi, gina-sanctified sa mga buluhaton. Especially there sa Ephesians 5:25-27. Then this is for eternal inheritance of the believer. Ang atong redemption, may basiyanan sa atong eternal inheritance
makaangkon kita og panulundon isip mga magtotoo dito niya sa langit. Hebrews 9:15. And then basis for strategic victory of Christ in the angelic conflict. Pang redemption mo po basihanan kini siya. Itawag na to strategic victory of Christ diya sa manurundaong gubat. Colossians 2:14-15, bisa man Hebrews 2:14-15. Nagsiskip niya sa Operation Forestall. So redemption of the soul in salvation leads to redemption of the body in resurrection. So kung na-redeem ang imong soul, diya sa kaluwasan, nagpasabot nga na-redeem po din imong lawas nga sa resurrection. Sigurado po ka nga ma-resurrect sa malabot ng mga daw. Ephesians 1:14. Now, redemption of the body is the ultimate status of the royal family of God forever. For redemption of the body is the ultimate status of the royal family of God forever. Romans 23, o sa Ephesians 4:30. Ang balang espiritu, parang kita, no? Manangin na, do not grieve the Holy Spirit that is in you, no? So, kanang Ephesians 4:30. So, ultimate status of the royal family of God forever. Ang balang espiritu na sa atong kinabuhi. So, redemption is related to the mediatorship of Christ. So, may kailabutan gyapon ang gitawag na to redemption. Dili sa gitawag na to mediatorship of Christ sa 1 Timothy 2:5-6 o bisan man sa Hebrews 9:14-15. Wala na lang mediator pa, no? Between man and God. Only Jesus Christ. Jesus Christ qualified sa mga magiging mediator tungod kay ngadto sa Dios, God man pud siya, ug ngadto sa tao, tao pud siya. Busa pwede siyang mag-mediate, magpataliwala between God and man. Appendix beta, the doctrine of the blood. Importante po din ang masabtan natin the doctrine of blood. Animal blood defined. Blood is the seat of animal life. Sa Leviticus 17:10-14. So, blood is the seat of animal life. In the Old Testament, shadow worship, atong ilang pagsimba, no? The blood of animals was used to represent redemption, the saving work of Christ on the cross, Hebrews 9:18-22. Muna ilang ginabuhat sa ilahang panahon sa ilahang ano gitawag shadow worship. Kaya nga naman, nagtanaw sila sa umalabot nga gitawag na to redemptive work of the Lord Jesus Christ. The saving work of Christ on the cross. Ug samtang na sila yung mga gitawag na tong halad, the blood of the animals, naghulagway sila, nagtuo sila nga adunay saving work of Christ on the cross sa umalabot nga mga panahon. Bisan layo pa kasi ilang panahon pero nagkatuo sila. Muning Hebrews 9:18-22. Gitawag usab ka na og siya shadow Christology, no? So from the garments of skin in Genesis 3:21 to the Levitical offering of Leviticus 1-5. Animal blood was used to represent the figurative blood of Christ. Mao nilang ginabuhat ang animal blood, gihimo nila kini siya nga gigamit nila kini siya nga nagrepresent sa gitawag na to figurative blood of Christ. Now, animal blood as a representative analogy. While the animal blood was real and literal, now, akbalik ko, no? While the animal blood was real and literal, it does not represent the literal blood of Christ shed on the cross. Now, nganong wala man, nganong dili man real, nganong wala man nag-represent sa literal blood of Christ
shed on the cross. Because Christ did not die by bleeding to death. Wala man siya namatay pinagi sa bleeding sa dugo, no? So the animal blood represents the spiritual death of Christ on the cross. So ang animal blood ay nagrepresenta lamang may tungod sa spiritual death, spiritualong kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Nga din ang tanang sala itungtong siyang abaga ug busa ma-separate siya sa God the Father. Ug mo nang gitawag na tong spiritual death of Christ. Tulo ka oras kana between 12 noon to 3 p.m. Hamulag siya sa God the Father dito sa cross. Mga Colossians 1:20, Hebrews 10:19, o isa man sa Hebrews 13:20, 1 Peter 1:2. So a real analogy would be a literal death compared to a literal death. So murag gibangga sila, no? Ikumpara ang analogy sa literal death to a literal death. So in a real analogy, the physical death of the animal would be compared to the physical death of Christ. So murag gibangga nila, no? Ang analogy, murag naghisgot nito sa physical death of the animal, patyo ng hayop, and then nagakumpara siya sa physical death of Jesus Christ on the cross. Now, therefore, animal sacrifice is a representative analogy in which the physical death of the animal on the altar represents the spiritual death of Christ on the cross. Ang animal sacrifice, ato nakita ka na siya, usa siya ka representative sa analogy in which the physical death of the animal, sa dihang namatay na ang animal on the altar, represents the spiritual death of Christ on the cross. Motong ginabuhat din sa mga Old Testament, no? Ng mga believers. Kadiyang nagpatay sila o nating karnero o nating baka, naglagway katong ilang physical death, mahitungod sa spiritual death of the Lord Jesus Christ. Now, so the analogy requires that the blood of Christ be taken figuratively. Analogy ni siya, no? The physical death of Christ, no? The physical death of Christ on the cross occurred by an act of his own volition. Yahaning pagpili. Dili ni tungod kay gipatay siya sa mga Roman soldiers, no? So dili ang Jesus Christ gud ning pagpili. Not from bleeding to death, no? Dili. Kundi sumala pa sa John 10:18, kining iyang kamatayon, siya ang nagbuot nini. May katungod siya sa paghatag sa iyang kinabuhi, may katungod po siya sa pagbawi sa iyang kinabuhi. Nabot og sabot sa John 10:18 na iyahag yung gihatag ang iyang kinabuhi. So mo ka na ang iyang abolition. Of his abolition. So after his work on the cross was finished, Christ exhaled his last breath, in which he uttered the words of Psalms 31:5, o bisa man sa Luke 23:46. Having exhaled this last sentence, Christ did not inhale again. Ngotong wala na siya mo ginawagad, no? Matthew 27:50, Mark 15:37, Luke 23:46, dito isa man sa John 19:30. Ngayon siya, it is finished. So, wala na siyang ginawa. Christ had already completed his salvation work for us when he died physically. So, pagkahuman yun sa kamatayon, asang kita, Christ had already completed his salvation work. Kuman na iyang trabaho. Ningon na sa John 19:30, titilistay. O pag nyo nagtitilistay into thy hands, o commit ng spirit. Pagitugyan na niya ang iyang espiritu nga to sa Diyos.
So therefore, the blood of Christ is part of a representative analogy between the physical death of the animal, part of a representative, physical death of the animal sacrifice, and the spiritual death of Christ when he was bearing our sins on the cross. One in 2 Corinthians 21, o bisa man sa 1 Peter 2:24. The blood of animal sacrifices was a shadow pointing to the reality of the cross. Hebrews 9:24. Nagapunting siya nga to sa cross. Manilang ginabuhat sa Old Testament time. Nagapatay sila og animal, naglagway nga to sa umalabot nga Kristo, nga din magsakripisyo po dito sa cross. Bayaran ang tanan natong sala. So the blood of Christ depicts the saving work of Christ on the cross through four doctrines of soteriology. So sa ito pa, nag-represent ni siya, no? Ang blood of Christ, nag-represent siya sa saving work of Christ on the cross. Pag morning, mga butanga, expiation, gibayaran niya ang tanan natong sala, redemption, gitubos kita, gipalit kita, justification, yes, gimatarong kita, through the imputation of Christ's righteousness, and then ikaw pat sanctification. We are set apart, no? Dilain kita niya nga din magkapangalagad nga kaniya. Hebrews 13:12. So the blood of Christ in expiation, is the basis for the rebound technique. Now, napili ang rebound technique, no? Atong subject siya. So, ang blood of Christ in expiation, itong pagbayad niya sa tanan natong mga sala, ang gibayadan niya din is past, present, and future. So, ang future, ha? Ubusa, kini siya is the basis for the rebound technique. Ngano nga mag-rebound technique man ta? No, yan. Ang sin offering, nahitabo sa Leviticus 4, rebound with emphasis on the unknown sins of the believer. Katong wala nga to katong sa Old Testament time pa, pati itong wala na nila mahindumdumi nga sala, magamit ang gitawag na to rebound. O ang gitawag na to, ang katong sin offering nila, pati itong wala nila mahibaloy nga sala, mapasaylo. Now, sa trespass offering, sa Leviticus 5:6-7, rebound with emphasis on the known sins. The known sins na po niya of the believer. Sa diyang mag-rebound ka sa imong naibaluan nga sala, mapasaylo po ka. And then sa New Testament counterparts, morning 1 John 1:7-9, muna itong ginabuhat. New Testament counterpart. Sa diyang mag-rebound ta, atong post-salvation sins, mapasaylo. So, ang effectivity sa pasayloan sa atong post-salvation sins, metabo, sabihin kita mag-rebound. O mo nang giingnan dito na sa 1 John 1:9, na kung isugid na to ang atong mga sala, siya matinumanon ug andam nga magapasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. Now, the true meaning of the blood of Christ is set forth in the directions of the doctrines of soteriology. Mao gini, nagpunting yun, no? Ang blood of Christ, ang iyang gitawag na to, spiritual death, nakafocus siya, nakadirekta siya nga to sa gitawag, doktrina sa gitawag na to, soteriology. Ug ang soteriology naghiskot na tungod sa kaluwasan. Kumagi gipunting nining blood of Christ. Kaluwasan sa mga katawhan. May gitawag diri redemption, inward, reconciliation, manward, and then propitiation, Godward. Now, nganong gingunanin ni inward, manward, and Godward, no? Now, sa redemption, para ni sa imong kaugalingon.
nga maluwas ka. Ang reconciliation nagpasabot nga ikaw pagagamiton sa Dios para pumaluwas ang ubang nga tao, ambassadorship. And then ang propitiation, Godward, para po sa ato ang relasyon nga to sa Dios. So propitiation is Godward, reconciliation is manward, and then redemption is inward. So sin has estranged the two parties, God and man. Mediator, the mediator sa Hebrews 9:15, solves the sin problems by redemption. As the Savior, Jesus Christ, reconciles man and propitiates God. So na-reconcile ni Jesus Christ ang tao na sa Diyos. Kung natagbaw ang Diyos nga mahan sa iyang buhat na sa cross. Therefore, the blood of Christ is analogous to redemption, reconciliation, and propitiation. So, yung blood of Christ, no? Analogous din siya, no? Sa redemption, reconciliation, and propitiation. Anita sa Appendix C, katulo, the doctrine of unlimited atonement. Unlimited atonement. Definition, no? Unlimited atonement. The efficacious work of Christ on the cross on behalf of mankind. Morning, efficacious work of Christ. Ang work ni Jesus Christ mo adunay effect para sa kaluwasan sa mga katawan. Morning na gitawag na to merit. Morning efficacious work of Christ on the cross. Morning na merit. Ang tao wala gyud merit. Wala gyud kung atong pagkatanawon helpless gyud ta ug hopeless ta. The total depravity of man, no? So atonement as a noun means reconciliation after enmity or controversy, and it excludes satisfaction or reparation made for wrong or injury. The verb has several related meanings, such as to be at one, to be in accordance, to make reparation or amends, to make up for errors or deficiencies, or to reconcile. In the Old Testament, the meaning of atonement is related to the Hebrew verb kapar. That means to pass over, to cover. To pass over or to cover. So, number 2, in Old Testament times, animal sacrifices were used to cover for sin. Morning na nila buhat, no? Muna ang mga inosenteng hayop, mangmatay ni sila para lamang may sakripisyo sa ilang mga sala. So letter A, animal sacrifices represented the propitiation of God, the Father, by the judgment of Christ, who covered or took away our sins by His spiritual death on the cross. So, bisan man sa Old Testament, muna ilang ginabuhat, nagkulagway sila sa animal sacrifice nila, na pag-ihalad nila na mapasaylo din ang ilahang sala, no? Muna ilang ginaisip kay nagtuo man sila nini nga sa shadow Christology nga mo ni siya mag-cover ug mag-took away sa ilang mga sala by His spiritual death on the cross. So, nagtuo sila, nagpunting sila sa malabot nga Kristo na perfect nga hala dito sa cross. Mani sa Psalms 103 verse 3, bisa man sa John 1:29. No? Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, mani, sinisiyagid ang kordero sa Diyos nga nagawagtan sa tanang sala sa kalibutan.
and thereby establish reconciliation between man and God. O mo na natay gitawag na to reconciliation. Colossians 1:20-21. Okay, padayon ba? Therefore, atonement in the Old Testament refers to the use of animal sacrifices to represent the saving work of Christ. Animal sacrifices could not truly atone for sins. Tinuod yun, kining animal sacrifices, sa tinuod lang, dili gini siya maka-atone sa sins. Ang maka-atone sa sins, ang saving work of Christ on the cross. Ang ilang gibuhat niini, nagatanaw lamang sila, nagapunting sila sa umulabot nga Kristo nga diin maghalad ngadto sa cross. Maghalad siya ang kinabuhi ngadto sa cross. So the two concepts of atonement, Old Testament and New Testament, are brought together in Romans 3:23-26. Okay. So atonement is unlimited. Gitawag na ito kinsag unlimited, dili ta limited, no? Atonement is unlimited. Dili ta nagatuo sa ubang nga mga teorya, no? Limited ang lahat. Atuha, unlimited atuha. When Christ was judged on the cross for sins, He paid for the sins of the entire human race, not just for the elect. So, ang atonement, dili lang para sa mga elect, mga pinili, kundi alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Pwede natin yung mga basa ang mga bersikulo, Romans 5:6, 2 Corinthians 5:14-15, 2 Corinthians 5:19, 1 Timothy 2:6, Revelations 1 Timothy 14, Titus 2:11, Hebrews 2:9, 1 John 2 verse of proposition. So morning, atonement is unlimited. Now atong tikapon kadyo ng limited atonement para natin idea, no? Limited atonement, the theological concept that Christ died only for believers, contradicts scriptures. Buti pa sabot nga, kining pagtulunan sa limited atonement nga nagaingon nga ang ilang theological nga mga panguna-una nagtudlo nga si Christ namatay alang lamang sa mga magtotoo, para lang sa mga elects, which is dili tinuod, contradicts na siya sa scriptures. Kasi Jesus Christ namatay para sa tanan, dili lamang sa mga pipila. So apil ang mga dili magtotoo, gibayran ni Jesus Christ ang tanan nilang sala dito sa cross. So nga di man sila maluwas, tungod kay ang kaluwasan, ang gibasihan sa kaluwasan mo ang pagtuo. Kinahanglan ang ilahang responsibility sa ilahang pagkatao, kinahanglan nga motuo gid sila. So di gyud ang katong gitawag nagtuo katong ang gitawag na to og Arminian concept, no? Kaya kini nga limited atonement, John Calvin's concept man siya. Ang ilang gituhan nga ang mga believers lang ang gitawag na to gibayran dito sa cross nilang sala. Na kay sa Jacobus Arminius dahil po ang theology, ang iya pong gituhan nga ang tao kinahanglan jud nga na siya contribution mula nga mutuo gid siya nya buhatan po niya. So faith plus work ng ilaha, tuo niya ilang buhatan para maluwas. Samantalang kini po si John Calvin nagatuo nga wala gyud buhat gid tanan sa Dios, grasya gid sa Dios ang makaluwas. Morning kang John Calvin. Pero dili ta John Calvin, ha, basin mo ingon pud mo John Calvin ito pastor, dili pod, no. Kaya nagatuo man ta nga ang tao kinahanglan mutuo. Pero ang atong gituhan nga iyang pagtuo, responsibility lang na niya, responsibility sa tao nga diin makadawat siya sa grasya sa Dios.
So lahi kang John Calvin nga ang grasya sa Dios may miduol sa mga tao. Mao to silang gitawag nilang pinili. So there is unlimited atonement eliminates sin from the unbeliever's indictment at the last judgment. When Christ died as a substitute on the cross, he was judged for all sins of the human race. So, morning sa unlimited. When Christ died as a substitute on the cross, he was judged for all sins. All sins, ha? So, tanang tawag yun of the human race. Walay usang wala maapil na ini. Gibayran tanan ni Jesus Christ sa cross. At the cross, human God was rejected to be judged later. No? Yes, ang human God, dili ni si madawat. Pag-abot niya dito sa Great White Throne Judgment. Tanan nga mga human God sa mga tao, i-present nila na nga to sa Great White Throne Judgment. O atong nakita, i-reject na siya rito. So human God will be part of the unbeliever's indictment at the last judgment. Revelation 20:12-15. So mapakita nila na yung human God dito, part sa gitawag na to last judgment. So mo ni gitawag unbeliever's indictment, no? Mo ni mga pasangil nila, no? At the last judgment. Nagbuhat man kog mayo, nagbuhat man kog matarong, naghatag man ko sa mga kabos, nag-donate man kog mga kapilya. Siguro nagpasiminto ko sa inyong mga kalsada. So monita ng mga human God sa mga unbelievers. Pero pag-abot sa last judgment, ang ilahan ng mga human God, dili madawat sa tubangan sa Diyos. Murag, sama sila ni Charlie Brown sa atong example kaganina. So since sins have been judged at the cross, under the law of double jeopardy, they cannot be mentioned at the last judgment. Kung nakibalo na ta nga ang sala, gihukman naman sa cross. Mo naman. Gibayaran naman ni Jesus Christ sa cross. Ubos sa gitawag na itong balaod sa double jeopardy. Dili na kinahanglan nga hisgutan pang sala sa last judgment tungod kay human na. Gibayaran ni Jesus Christ. Dili pwede nga ang sala kaduha hukman. Dili pwede nga ang usa ka makasasala hukman karon mabilanggo siya og 15 years. Unya paglabas niya hukman na pud siya ug mabilanggo na pud siya another 15 years, no. Pagkahuman niya bayad niya na, human na siya bayad niya na. Sa samang pagi, ang tanang sala gihukman na ni Jesus Christ sa cross. Og dili na kinahanglan pa ni hisgutan sa Great White Throne Judgment. Kaya human naman bayad naman dito sa cross. So mo nang under the law of double jeopardy, dili na mahitabo nga kaduha hukman ang sala. So there is a unlimited atonement cover sins only, no? So unlimited atonement covers sins only. Now the unbeliever is indicted at the last judgment because he did not believe in Christ while on earth. Ang busa, ang usa ka magtotoo, yes, ma-charge gid siya, mapasangil gid siya sa last judgment. Mahukman gid siya sa last judgment. Tungod kay wala man siya motuo kang Kristo samtang naa pa siya diri sa kalibutan. Sa John 3:18 ug John 3:36 nagaingon nga mituo kang Kristo may kinabuhi. Apan ang wala motuo kang Kristo dili makabaton ining kinabuhi. So mahukman gid sila ito sa cross. So din hito sa glossary, no? Pero napamantay 5 minutes naman nabilin. Pahulay sa tawag 5 minuto and then dili din ta sa glossary karon. Mao na ni ang atong pagtapos sa Slaves Market of Sin. And then pag yung mga quiz na usab nato nga atong answeranan. So meaning nahuman na nato ang
Steve's Market of Sin. Kanina itong tiwasan karon yung glossary. Sa glossary na ta. Mga definitions na kinisya, no? Pero na ta sa glossary. So, siguro, ato ta sa interaction, kung naaman, kana kung namoy mga pangutana, namoy mga tawag comments, no? Sabihin na ta sa glossary. So atong unahon kining Adam's original sin. So Adam's original sin is disobedience to God's mandate in the Garden of Eden. Mauning permirog yung sala ni Adam, no? Dili siya ang unang nakasala kay napamay una sa iya nga mao ang anghel nga si Lucifer. Pero sa tawhanong rasa siya ang una, no? Adam, mao ning gitawag Adam's original sin. Mao ning disobedience to God's mandate in the Garden of Eden, katong supak sila, no? Nikaon sila sa bungas kahoy. Doon Adam ate the forbidden fruit, resulting in spiritual death. So motong pagkaon gid nila, namatay din sila spiritually. And then consequently, Adam's corrupt nature. So morning consequences, no? Na din siya corrupt nature. Kinayang makasasala. Morning gitawag na itong sin nature. And spiritual death will pass to all mankind. So munang ang tanang mga tao pod nga nahimugso gikan sa kaliwatan ni Adan, gikan sa binhi, no? Ni Adan, nahimog itang espirituhanon nga patay. Busa ang tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan spiritually patay gyud pagkahimugso nato. O ang usa ka espirituhanong patay dili siya makasabot sa mga espirituhanong butang, no? Helpless siya, totally depraved, no? Wala siya mahimo sa iyang kahimtang kay espirituhanon patay siya. Ang grasya lang yun sa Diyos ang naghatag kaniya og opportunity na pwede pa siyang magawas pinagi sa espirituhanon nga kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Mao Adam's original sin, no? Mao ni gitawag na tong Adam's original sin imputed to us, no? So na-impute ang Adam's original sin nga ni kanato. Sa diyang na-impute ang sala niya dan nga ni kanato, mo nang naanaputay sin nature. Natay kinaiyang makasasala. Mo nang di na ta mahibulong sa tong kaugalingon nga garboso ta. Kita mahibulong sa tong kaugalingon nga arrogante ta. Di na ta mahibulong sa tong kaugalingon o ganong masinupakon ta kana tungod kay natay sin nature. Apan sabihin kita nakakaplag sa kaluwasan, sa dihang naluwas na ta, na-create na po ang human spirit sa tuwa, dili na ta dichotomous kay ning tuo naman ta ni Kristo Jesus. Sa dihang pagka-trichotomous na po na to, nanta human spirit, ikuya na ta sa Holy Spirit. And then yan nga panahon na po, atong nakita na ang human spirit, ang Holy Spirit na to, nag-communicate na sa atong human spirit, o busa, pwede na po tayo nga makasabot sa mga espirituhanong butang. Di naman tayo espirituhanon patay. Yes, sa diyang makasala ta, di lang ta kasabot sa mga espirituhanong butang, kung karnal ta. So, dili na ta espirituhanon patay, kaya nga naman, ang atong human spirit na create naman. Galing lang kung makasala ta, ang Holy Spirit, dili maka-function sa iyahang buluhaton, nga diin
magalihok sa atong kinabuhi, mag-influensya sa atong kinabuhi, magagiya o magatudlo sa atong kinabuhi tungkol kinatay sala. So din hita karon sa divine decree, the doctrine of the divine decree. Actually, ang doctrine sa divine decree, naghisgot gini siya mahitungod sa eternal plan of God for the human race. No? The divine decree, the eternal, holy, wise, and sovereign purpose of God, comprehending at once all things that ever were or will be in their courses, and conditions, successions, and in the relations and determining their certain duration. So, ang buti pasabot sa divine decree, based kini siya sa omniscience of God. No? O sa ilang pinaka-wise o sovereign purpose. Naibalo na sila in eternity past. No? So, ang divine decree, ato nakita, tungod kay ang Diyos lagi nahibalo na sa tanan, para sa iya nakita na niya ang tanan niya mga potential, no? O bisan man gitawag nato aktual. Nakita na niya og unsa ang mahitabo sa unahan. Nahibalo siya nga si Adan makasala ug busa nangita siya og opsyon na kini ihang luwason kini siya. Ug busa ang second person of the Trinity nga si Jesus Christ na naog sa kalibutan nagpakatao og nagpalansang sa cross. Amo kang divine decree, no? Apan dili kini siya scripted wala nagpasabot nga nakasulat na ang tanan sa Biblia nga mao gining mahitabo, mao ni, no? Sa mata sa Dios nahibalo na siya sa causes, conditions, successions, and in the relations, no? And determining their certain situations. Nahibalo na siya sa tanan, no? Apan wala nagpasabot nga wala na tay freedom nga nagsunod-sunod na lang ta kay scripted na siya, no? No, dili na, no? Ang atong kagawasan na pagyapon. Pero ang Diyos nahibalo sa ato ang mga options. Ug unsay atong options, amo to ato ang dagan sa atong kinabuhi. Halimbawa, wala kita mo eskwela. Kaya wa man ta mo eskwela, wa man ta gipugos gid sa Dios nga paeskwelahon kita, no? Wa man gid siya moingon nga by hook or by crook maka-graduate jud og college. Man sa mo na, no? Kaya di man ka mo eskwela, baka gipugos. Kaya wa man ka mo eskwela, pagkahuman nimo, posible ay imong trabaho, mga bugat po, imong trabaho. Siguro, farmer ka, siguro, fisherman ka, siguro, laborer ka, mo na consequences sa imong pagpili, no? So, apan dili ang Dios ang nagbuot sa imuha nga miing ka nga mao na gining kabubuton sa Dios ako nga mag-uuma lang ko. Mao ning kabubuton sa Dios nga mananggiti lang ko. Mao ning kabubuton sa Dios nga mangingisda lang ko. Dili ana ikaw ang nagbuhat nga pagpili. And then based sa imong mga options nga nakita sa Dios, nakibalo siya sa dagan sa imong kinabuhi. Busa tungod sa gitawag nato ihang pagkamanggialamon, nahimo na ang atong kinabuhi para sa akong kinabuhi, no? Sa mata sa Dios, human na ang akong plaka. No, sa mata sa Dios human na ang akong plaka. Pero dili ko gibutan sa Dios sa akong mga pagpili. Ako gihapon na nagpili og unsay ruta ug unsay dagan sa akong kinabuhi. So sa mata sa Diyos lagi kay omniscience man siya, nahibalo na siya sa akong kinabuhi. Wala gid siya mingon nga ikaw Fidi mapastor kay gud ha. Dili ingon ana, no? Nahibalo lang siya nga
ako nagpili sa iya ha. Ug busa ka nagpili ko sa iya bisa akong desisyon. Positibo ko siyang pudong bisa akong desisyon. Sa dihang nagtubo ko bisa akong desisyon. Nangalagad ko niya bisa akong desisyon. So nahibaluan lang niya ang inana no. Dili gid kay scripted na nga akong kinabuhi nga yun ani gid akong kinabuhi. No, dili. Sa mata sa Dios nakita na lang na niya daan. Iyan ang na-picture daan bisa akong mga decisions, mga negative ug mga positive nga decisions. Ana na siya sa divine decree ha. Basta naguna-una ta nga ang divine decree to di ay mga ni nakasulat na ni tanan. Ug mo na ni mo na ni ang dagan sa akong kinabuhi, mo na ni dagan sa Pilipinas, mo na ni dagan sa tibuok kalibutan, no? Ang Dios naghatag kanato og kagawasan nga tanan. Ug wala gid niya gikuha ang kagawasan nga kanato. Nawanhi kita karon sa expiation. Expiation. Expiation, that aspect of Christ's work on the cross that canceled the debt for the penalty of sin. Cancellation, no? One word nga expiation. I-canceled niya, no? Debt for the penalty of sin. Cancellation. So the penalty of sin is spiritual death. Kinsa nga spiritual ng kamatayon? Spiritual ng kamatayon ni Jesus Christ. Ang bayad sa penalty sa sala mao ang espirituhan nga kamatayon ni Jesus Christ. Mao ning word nga expiation. Rapture. Rapture is the resurrection of all dead church believers. Una, ang tanang church believers ma-resurrect. And the removal of all living believers from the earth. Kung buhay pa ka, ma-remove ka. So, at the end of the church age immediately before the tribulation begins. Sumuni atong gituan ha. Ang rapture may tabo siya before sa tribulation. Sana kayo nauna inyo karon sa atong dagan sa panahon, no? Murag naguna na siguro ang kadaghanan nga murag di gidugay no ang rapture. Well, madugay man og madali, one day at a time ta padayon nang kita sa pangalagad. Continuous nang kita sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios ug pagpangalagad sa atong buhi ni Dios. Kung ano rapture, no? Resurrection sa tanang nga mga nangamatay, ng mga magtutuo sa panahon sa iglesia, o removal kung buhi pa ta, tuhawon ta nini nga kalibutan alang sa mga buhi ng mga magtutuo, and then musugatan ni Jesus Christ sa panganod, and then dalon ta niya nga sa katulong langit. Diin mo po ng panahon na nga diin matubang kita sa Bema Seat Judgment. The beginning of the Bema Seat Judgment, at the same time the beginning of the tribulation. Dirsyota. Now, redemption. The saving work of Jesus Christ on the cross, whereby every human being is purchased from the slave market of sin and delivered to the freedom of grace. Delivered to the freedom of grace. Redemption is realized when a person is born again by faith alone in Christ alone. So, wag na atong gituuhan. Faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang sa buhat ni Kristo lamang dito sa cross. Lagi na atong madawat ang grasya sa Diyos. Now, relative righteousness. Relative righteousness man's standards adequate only in comparison or relative to other humans, but totally inadequate when compared to God's absolute or perfect standards. So, kining relative righteousness, kung tanawon ni sa tao, kating mayuhan no? Kaya mo man yung mga standard sa tao.
Di ka di ka mangaway. Standard na sa tao. Di ka mamakak, di ka manglibak. Ano? Kung tanawon sa tao, butan po kay ka. Now sa Diyos, yes, gitudloan po ta nga, dito ta mamakak, dito ta manlibak, nagbuhat po tag maayo, gitudloan po ta niya na. Pero, ang ato amang God is sa experiential sanctification may tabo ka na siya. Kini siya, sa tawhanon ni siya nga paningkamot, sa man's standard ni siya kining relative righteousness. Well, pwede po ang Kristohanon, makabuhat siya o kanang gitawag na to human God, pero ang kadaghanan gid ni ang dili magtotoo. Tanan nila nga mga buhat nga maayo, gitawag siya og relative righteousness. O alang sa tanang mga dili magtotoo, ang tanan nga mga maayong buhat nila is gitawag og relative righteousness. So, adequate only in a comparison or relative to other humans. So, okay na sa tao, but totally inadequate when compared to God's absolute or perfect righteousness. Kung atong ikumpara sa Diyos, dili gid siya makakuan. Dili gid siya maka-equate. Dili gid siya makakumpara. Ang Diyos, hingpit gyud sa iyang standards. Ang tao is dili gid hingpit. O busa, ang relative righteousness dili gid makaluwas ang kaugalingon. Nagkinahanglan gid siya o gitawag na to imputed righteousness. Ngadin, ang righteousness of God, i-charge na to kaniya, i-recon or i-impute na to kaniya para mag-equate sila sa gitawag na to righteousness of God. So, morning relative righteousness. Ang sin, murag sayo na kayo ni, murag nahibalo na siguro ang tanan ni God, no? Sin is any mental, verbal, or overt activity that violates the character and standards of God. So, basta nag-violate gani ka sa character and standards of God, itawag na sa sin. Now, signature. Signature. An integral part of every human being that resides in the cell structure of the human body. So, ang kining sin nature na to, nani sa cell structure of the human body. So, muna nga matingala kita, ng atong mata na ilas, ng atong kamot na ilas, ang atong tail na ilas. Ang atong tail gustong mulaag, ang atong kamot gustong makaangkon na ng butanga, ang atong mata na gustong tanawon. So, tanan nga parts sa atong lawas, no? Nani siya, no? An integral part of every human being that resides in the cell structure, sa cell structure of the human body. And the sin nature was acquired originally by Adam at his fall and is subsequently passed down genetically to all mankind through procreation. So si Adan gid ang una niini, no? Motong Adam's original sin, no? And then tungod kay nasa Adam's original sin, angkon niya, impasok daw niya ang iyang sin nature. O ang iyang sin nature, automatic pod kay ang Adam's original sin gi-impute man po sa tuwa sa pagkahimugso ginato. Pag-impute sa Adam's original sin, automatic pod ta nga naay sin nature. Ano man, tungod sa gitawag na to, subsequently passed down genetically to all mankind through procreation. Kaya natao man ta, pinasikat sa binhi sa atong amahan, so gitawag na sa procreation, ug busa, ni pasang ni kanato ang gitawag na to sin nature. Ug mao kanang gisulti pod ni David nga sa napasya sa tagwangkan sa iyang inahan. Nana siya sala, ang iyang iskutan din is ang sin nature, no? Pero ang sin nature, dito yun, nahitabo, no? Atong nakita, paglabas niya sa tagwangkan sa iyang inahan, dito yun ang Adam's original sin, gi-impute na to kanya. So the consequences are spiritual death. Ang resulta niya na is gitawag na nag-spiritual death.
and total depravity of all humanity. Maning consequences, kitawag kita espirituhanon nga patay. Kung importante kay nga masabtan nato ning atong pagka-espirituhanon nga patay. Nga dili ta makasabot sa mga espirituhanong butang ug dili man pud ta makabuhat og mga butang nga espirituhanon. Wala kita nahimo. Total depravity of all humanity. So napasabot total, wala gyud usa ka mahimo ang usa ka tawo sa iyang kinabuhi. Tungod ni gitawag natong sin nature. Wala kita agi, no? Ug mao kini gitawag ang area of weakness trends towards legalism or antinomianism and lust pattern. So morning nata ini, nata area of strength, nata area of weakness, nata mga trends to legalism, trends to antinomianism, napa kita mga lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, material lust, chemical lust, power lust, provision lust. So natatanan, naanitanan sa tuwang kinabuhi. O kana siya, mo lang gitawag na ito, na resulta sa atong sin nature. Now, spiritual death. Spiritual death is separation from God. So mo lang gitawag na ito, death means separation. So, spiritual death means separation from God. Kung anong himulag ta sa Diyos, kung kaya ang Diyos hingpit, kung kita makasasala. O sa atong pagka makasasala, helpless ta na. So, separation from God. The imputation of the penalty of Adam's original sin to the genetically formed sin nature at birth. So, dali pagkatawag na to. At birth, ang Adam's original sin, gi-impute, gi-charge nga ni kanato. So results in its person being born physically alive but spiritually dead. Kinahanglan masabtan gini nato ang atong pagka-espiritualong patay. Di kita kasabot sa mga espiritualong butang. Ang gitawag sa total depravity. Total, bisag isa ka porsyento nga napili nila magiging spiritual ka wala yun. And then unlimited atonement, the judgment of Christ on the cross for the sins of the entire human race. Maning unlimited atonement. Tanan yun ha? Dili tong limited atonement lang kung dili. Tanang mga katawhan sa kalibutan, no? Maning the judgment of Christ on the cross for the sins of the entire human race. Maning gitawag ito sa unlimited.